Isang higit na malalang salot ang sumunod, pagkapeste ng lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo sa parang, kapwa ang binabanal na mga hayop at mga hayop na ginagamit sa trabaho, baka at guya at tupa, mga kabayo at kamelyo, at asno, lahat ay nangapuksa. Malinaw na ipinahayag na ang mga Hebreo ay hindi maaapektuhan, at si Paraon na nagsugo ng mga lingkod sa tahanan ng mga Israelita ay nagpatotoo sa katotohanan ng pahayag na ito ni Moises. Walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ang hari ay nagmatigas pa rin. Si Moises ay inutusang kumuha ng abo sa hurno at isaboy sa himpapawid sa paningin ni Paraon. Ang ginawang ito ay may malalim na kahulugan. 4 na taon na ang nakalilipas. Ipinakita ng Diyos kay Abraham ang pagkaalipin ng kanyang bayan sa hinaharap. Sa anyo ng isang umuusok na hurno at isang nagsisinding ilawan. Kanyang sinabi na kanyang hahatulan ang mga mang-aapi sa kanila at ilalabas ang mga bihag na may malaking kayamanan. Sa Ehipto, ang Israel ay matagal na nagdusa sa apoy ng paghihirap. Ang ginawang ito ni Moises ay isang katiyakan para sa kanila na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at ang panahon ng pagliligtas sa kanila ay dumating na. Samantalang ang abo ay isinasaboy sa himpapawid, ang mga pinong butil ay kumalat sa buong lupain ng Ehipto. At saan man iyon lumapag ay nagkakaroon ng pigsa at naging bukol na naknakin sa tao at sa hayop. Ang mga pari at mahiko at palaging nagpapasigla kay Paraon sa kanyang katigasan. Subalit ngayon isang hatol ang dumating na nakaapekto sa kanila mismo. Hinampas ng isang mabaho at masakit na karamdaman ang kanilang ipinagmamalaking kapangyarihan ay naging sanhi lamang lalo ng kanilang kahihiyan. Hindi na sila makalaban pa sa Diyos ng mga Israelita. Nakita ng buong bansa ang kahangalan ng pagtitiwala sa mga mahiko nang hindi nila maingatan maging ang sarili nilang pagkatao. Ang puso ni Paraon ay higit pa ring nagmatigas at ngayon siya ay pinadalhan ng Diyos ng isang mensahe na nagsasabi, "Ngayoy ibubugso ko na ang lahat ng aking salot sa iyong puso at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan upang iyong malamang walang gaya ko sa buong lupa, na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan." Hindi ibig sabihin na siya ay binigyan ng Diyos ng buhay para sa layuning ito, kundi ginamit niya ang mga pangyayari upang mailagay siya sa trono sa panahong ito ng pagpapalaya sa Israel. Bagaman ang malupit na haring ito dahil sa kanyang buhay ay iningatan upang sa pamamagitan ng kanyang katigasan ay maipakita ng Panginoon ang kanyang mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Ang nagaganap na mga pangyayari ay ayon sa kalooban ng Diyos. Maari sanang naglagay siya ng isang higit na mahabaging hari na hindi magmamatigas sa makapangyarihang pagpapahayag ng mga kababalaghan ng Diyos. Subalit sa ganong kalagayan, ang layunin ng Diyos ay hindi matutupad. Ang kanyang bayan ay pinahintulutang makaranas ng mapait na kalupitan ng mga Ehipsyo upang sila ay hindi malinlang ng nakabababang impluwensya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa kanyang pakikitungo kay Paraon ay ipinahayag ng Panginoon ang kanyang galit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang kanyang layuning parusahan ang kalupitan at pang-aapi. Ang Diyos ay nagpahayag tungkol kay Paraon, "Aking papagmatigasin ang kanyang puso at hindi niya tutulutang yumaon ang bayan." Walang ginamit na iba yung kapangyarihan upang patigasin ang puso ng hari. Ibinigay ng Diyos kay Paraon ang pinakahayag na katibayan ng kapangyarihan ng Diyos. Subalit ang hari ay nagmatigas sa pagtanggi sa liwanag. Bawat pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos na kanyang tinanggihan ay naging sanhi upang higit pa siyang maging matigas sa kanyang paglaban. Ang mga binhi ng paglaban na kanyang inihasik ng kanyang tanggihan ang unang himala
ay lumikha ng kanilang ani. Samantalang siya ay nangangahas na sumunod sa sarili niyang landas mula sa isang antas ng katigasan tungo sa ibayong antas, ang kanyang puso ay higit pang naging matigas, hanggang sa siya ay tawagan upang tumingin sa malamig at patay na mga mukha ng panganay. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Nagbibigay ng mga pahiwatig at mga babala, at sinasaway ang kasalanan. Nagbibigay siya sa bawat isa ng pagkakataon upang baguhin ang kanilang mga pagkakamali bago sila maging bahagi ng pagkatao. Subalit kung ang isa ay tumangging magbago, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi humahadlang upang labanan ang sarili niyang gawa. Nagiging napakadali para sa kanya ang muling gawin iyon. Kanyang tinitigasan ang kanyang puso laban sa impluwensya ng banal na espiritu. Ang ibayo pang pagtanggi sa liwanag ay naglalagay sa kanya sa lugar na ang higit na makapangyarihang impluwensya ay hindi magiging mabisa upang lumikha ng nananatiling pagbabago. Siya na minsan ay nagbigay daan sa tukso ay higit na nagiging handang humina sa susunod na pagkakataon. Bawat pag-ulit sa kasalanan ay nakapagpapahina ng kanyang kapangyarihan upang tumanggi. Pinubulag ang kanyang mga mata at pinapapurol ang kanyang paniniwala. Ang bawat binhi ng pagpapalaya sa sariling inihasik ay nagbubunga. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng himala upang mahadlangan ang ani. Ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Galatia 6 verse 7. Siya na nagpapakita ng pagmamatigas ng isang di sumasampalataya, ng isang pagwawalang bahala sa mga banal na katotohanan, ay aani lamang ng kung ano ang kanyang inihasik. Iyon ang dahilan kung bakit marami ang di man lamang nakikilos sa pakikinig sa mga katotohanan na dati umantig sa kanilang mga kaluluwa. Sila ay naghasik ng pagkalimot at paglaban sa katotohanan, at ganon ang kanilang inaani. Yaong mga nagwawalang halaga sa sumbat ng paggawa ng isang kasalanan sa kaisipan na sila'y magbabago kung kailan nila maisipan, at maaari nilang hindi pansinin ang mga paanyaya ng kaawaan, at paulit-ulit pa silang makadarama ng ganon, ay gumagawa ng ganito para sa kanilang ikapapahamak. Kanilang iniisip na matapos ilagak ang kanilang impluwensya sa panig ng dakilang rebelde, sa isang sandali ng matinding kagipitan, kapag ang panganib ay nakapaligid sa kanila, na sila ay makapagpapalit ng lider. Subalit ito ay hindi madaling gawin. Ang karanasan, kasanayan at disiplina ng isang buhay na nagpapahintulot sa kasalanan ay gumawa ng husto upang mahubog ang pagkatao, ano pat hindi nila matanggap ang wangis ni Jesus. Kung wala pa sanang liwanag sa kanilang landas, ang kalagayan ay maiiba. Maaari sanang makapamagitan ang awa at mabigyan sila ng pagkakataon upang matanggap ang kanyang mga mungkahi. Subalit matapos na ang liwanag ay matagal nang tinanggihan, at iyon ay inaalis sa wakas. Isang salot ng granizo ang sunod na ipinangtakot kay Paraon na may babala. Ngayon nga'y magsugo ka. Ipasilong mo ang iyong mga hayop at lahat ng iyong tinatangkilik sa parang, sapagkat bawat tao at hayop na maabutan sa parang at hindi masisilong ay lalagpakan ng granizo at mamamatay. Ang ulan o granizo ay di pangkaraniwan sa Ehipto, at ang ganong uri ng bagyong inihayag ay di pa kailanman nasasaksihan. Ang balita ay mabilis na kumalat, at lahat ng naniwala sa salita ng Panginoon ay tinipon ang kanilang mga kawan. Samantalang yaon namang hindi naniwala ay iniwan ang kanilang kawan sa parang. Kaya't sa kalagitnaan ng paghuhukom, ang habag ng Diyos ay inihayag. Ang mga tao ay nasubok, at nakita kong ilan sa mga tao ang nagkaroon ng takot sa Diyos
sa pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan. Ang bagyo ay dumating gaya ng ibinanta, kulog at granizo at apoy ay magkakasama. Napakalakas na kailanmay hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging bansa. At sinalot ng granizo ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat na nasa parang maging tao at maging hayop, at sinalot ng granizo ang lahat ng halaman sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy sa parang. Pagkawasak at kalagiman ang naging anyo ng dinaanan ng pumupuksang anghel. Ang lupain lamang ng Goshen ang hindi nasira. Inihayag sa mga Ehipsyo na ang daigdig ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng buhay na Diyos, na ang mga elemento ay sumusunod sa kanyang tinig, at ang tanging kaligtasan ay nasa pagsunod lamang sa kanya. Ang buong Ehipto ay nanginig sa nakasisindak na pagbubuhos ng hatol ng Diyos. Madaling ipinatawag ni Paraon ang dalawang magkapatid at nagsabi, "Ako'y nagkasala ngayon, ang Panginooy matuwid, at ako at ang aking bayan ay masama. Dalanginan ninyo ang Panginoon upang hindi na magkaroon ng sukat na malalakas na kulog at granizo, at kayo'y aking papayaunin at di ko na kayo bibinbinin." Ang sagot ay, "Paglabas ko sa bayan ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog ay titigil, at hindi na magkakaroon pa ng anumang granizo, upang iyong maalaman na ang lupa'y sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod ay nalalaman ko na di pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos." Alam ni Moises na ang labanan ay di pa tapos. Ang mga pahayag at pangako ni Paraon ay di bunga ng anumang dagliang pagbabago sa kanyang isip o puso, kundi mga napiga sa kanya ng takot at pamimighati. Si Moises ay nangako, ganun pa man, na ipagkakaloob ang kanyang kahilingan sapagkat hindi na niya siya bibigyan ng pagkakataon upang magmatigas. Ang propeta ay yumaon. Hindi pinapansin ang kalakasan ng bagyo, at si Paraon at ang kanyang mga kasama ay nasaksihan ang kapangyarihan ni Jehova sa pag-iingat sa kanyang lingkod. Nang makalabas sa lungsod, ang ginawa ni Moises ay inilahad ang kanyang mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog at ang granizo ay tumigil, at ang ulan ay di na lumagpak sa lupa. Subalit nang ang hari ay mahimasmasan sa kanyang takot, ay nanumbalik ang kanyang puso sa kanyang kasamaan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pasukin mo si Paraon, sapagkat aking pinapagmatigas ang kanyang puso at ang puso ng kanyang mga lingkod, upang aking maipakilala itong aking mga tanda sa gitna nila, at upang iyong maisaysay sa mga pakinig ang iyong mga anak at sa anak ng iyong anak, kung anong mga bagay ang ginawa ko sa Ehipto at ang aking mga tandang ginawa sa gitna nila, upang inyong malaman na ako ang Panginoon." Ang Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan upang papagtibayin ang pananampalataya sa kanya bilang natatanging tunay at buhay na Diyos. Magbibigay siya ng di mapagkakamalang katibayan ng pagkakaibang ibinibigay niya sa kanila at sa mga Ehipsyo, at ipaalam sa lahat ng mga bansa na ang mga Hebreo na kanilang hinamak at inapi ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos ng kalangitan. Binabalaan ni Moises ang hari na kung sila'y mananatiling nagmamatigas, isang salot ng mga balang ang ipadadala na babalot sa buong lupa at kakain sa lahat ng luntiang bagay na natitira, at kanilang pupunuin ang mga bahay, maging ang palasyo rin. Na ang ganon, wika niya, ay hindi nakita ng iyong mga magulang mula ng araw na sila'y mapasalupa hanggang sa araw na ito. Ang mga tagapayo ni Paraon ay namangha. Ang bansa ay nagkaroon na ng malaking kawalan sa pagkamatay ng kanyang mga hayop. Marami sa mga taong napatay ng granizo. Ang mga gubat ay nagsidapa at ang mga pananim ay nangasira.
Mabilis na nangawawala sa kanila ang mga napadagdag sa kanila bunga ng paglilingkod ng mga Hebreo. Ang buong lupain ay nahaharap sa gutom. Ang mga prinsipe at ang mga may katungkulan sa palasyo ay nangusap sa hari at galit na sinabi, "Hanggang kailan magiging isang silo sa atin ang taong ito? Payaunin ng mga taong iyan upang sila'y makapaglingkod sa Panginoon nilang Diyos. Hindi mo pa ba natatalastas na ang Ehipto'y gibana?" Si Moises at si Aaron ay muling ipinatawag at sinabi ng hari sa kanila, "Kayo yumaon, maglingkod kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Datapwat, sino-sino yaong magsisiyaon?" Ang sagot ay, "Kami ay yayaon 10 ng aming mga bata at 10 ng mga matatanda. 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga kawan at 10 ng aming mga bakahan, kami ay yayaon, sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon." Ang hari ay napuno ng galit. "Sumainyo nawa ang Panginoon," sigaw niya, "na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo at sa inyong mga bata. Mag-ingat kayo sapagkat ang kasamaan ay nasa harap ninyo. Huwag ganyan, yumaon kayong mga lalaki at maglingkod sa Panginoon sapagkat iyan ang inyong ninasa." At sila'y pinaalis sa harap ni Paraon. Sinikap ni Paraon na patayin ang mga Israelita sa pamamagitan ng pagpapahirap sa trabaho. Subalit siya ngayon ay nagkukunwaring may lubos na pag-alala sa kanilang kapakanan at may mapagmahal na pangangalaga sa kanilang mga maliliit na bata. Ang tunay niyang layunin ay ang gawing prenda ang mga babae at mga bata para sa tiyak na pagbalik ng mga lalaki. At itinaas ni Moises ang kanyang tungkod sa lupain, at ang hangin mula sa silangan ay umihip at naghatid ng mga balang. Totoong napakakapal, bago noon ay hindi nagkaroon ng gayong balang at hindi na magkakaroon pa. Pagkatapos noon ng gayon, kanilang pinuno ang himpapawid hanggang sa ang lupa ay nagdilim at kinain ang bawat bagay ng natitira. Madaling ipinatawag ni Paraon ang mga propeta at sinabi, "Ako'y nagkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos at laban sa inyo. Ngayon nga'y ipatawad mo. Sinasamo ko sa iyo ang aking kasalanan, na ngayon na lamang at idalangin ninyo sa Panginoon ninyong Diyos, na Kanya lamang ilayo sa akin ang kamatayang ito." Ganon nga ang kanilang ginawa. At isang malakas na hangin mula sa kanluran ang nagdala sa mga balang tungo sa dagat na pula. Subalit ang hari ay nanatili pa rin sa kanyang pagmamatigas. Ang mga Ehipsyo ay handa na upang mawala ng pag-asa. Ang mga hampas na dumating sa kanila ay tila halos di na nila matitiis at sila'y nangangamba sa hinaharap. Ang bansa ay sumasamba kay Paraon bilang isang kinatawan ng kanilang Diyos, subalit marami na ang naniniwala na kinakalaban niya ang isa na kumikilos sa lahat ng kapangyarihan ng kalikasan upang maglingkod ayon sa kanyang kalooban. Ang mga aliping Hebreo na pinagpakitaan ng mabuti sa pamamagitan ng mga kababalaghan ay nagkaroon na ng katiyakan ng pagkaligtas. Hindi na sila pinipighati ng kanilang mga tagapag-ata ngayon. Sa buong Ehipto ay lihim na pangamba na ang lahing inalipin ay maghihiganti sa mga kamalian sa kanila. Sa bawat dako ang mga tao ay nagtatanong ng may pagbubuntong hininga, ano ang susunod na mangyayari? Pagdaka ay nagkaroon ng isang kadiliman sa lupain. Napakakapal at napakaitim na tila isang kadiliman na may hipo. Hindi lamang nawalan ng liwanag ang mga tao. Ang kapaligiran ay naging lubhang nakapananakit na anupat ang paghinga ay naging mahirap. Sila'y hindi nagkikita at walang tumindig sa sinuman sa kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Subalit lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kanilang mga tahanan. Ang araw at ang buwan ay mga bagay na sinasamba ng mga Ehipsyo. Sa mahiwagang kadilimang ito, ang mga tao at ang kanilang mga Diyos ay kapwa hinampas ng kapangyarihan
para sa kapakanan ng mga alipin. Ganun pa man, bagaman iyon ay kakilakilabot, ang hatol na ito ay isang katibayan ng kahabagan ng Diyos at ng di niya pagnanais na pumuksa. Kanyang bibigyan ang mga tao ng pagkakataon upang magmuni-muni at magsisi bago paratingin sa kanila ang pinakahuli at pinakamatinding salot. Sa wakas, ang takot ay pumiga kay Paraon ng isang pakikipagkasundo. Nang matapos ang 3 araw ay pinatawag niya si Moises at sumang-ayon sa pagpapaalis sa bayan, sa kondisyon na ang mga bakahan at ang mga kawan ay may iwan. Wala kahit isang paa na maiiwan, sagot ng matatag na Hebreo. Hindi namin nalalaman kung ano ang aming nararapat ipaglingkod sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon. Sumiklab ang galit ng hari na di mapigil. Umalis ka sa harap ko, sigaw niya. Iyong pag-ingatang huwag mo nang makitang muli ang aking mukha, sapagkat sa araw na iyong makita ang aking mukha ay mamamatay ka. Ang tugon ay, mabuti ang sabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong mukha. Si Moises ay lalaking naging dakila sa lupain ng Ehipto, sa paningin ng mga lingkod ni Paraon at sa paningin ng bayan. Ang mga Ehipsyo ay namangha kay Moises. Ang hari ay hindi makapangahas na siya ay saktan, sapagkat kinikilala siya ng mga tao bilang natatanging may kapangyarihan upang paalisin ang mga salot. Ninais nilang ang mga Israelita ay pahintulutan nang makaalis sa Ehipto. Ang hari na lamang at ang mga pari ang lumalaban sa huling kahilingan ni Moises.